pwede rin po. Ang mensahe ko po ito. Naalala ko lang po kaya ito pong ginawa ko. Naalala ko lang po nung nasa values education pa lang. Kung alam niyo po ito, alam niyo po yung 7 deadly sin. Ano po ba ito? Yung 7 deadly sin. Kung alam niyo po ito sa mga Katoliko, tinuturo rin po ito eh. Yung una, yung pride. Pangalawa, greed. Alam naman po natin yan, kahit hindi na i-explain yan. Greed, lust. Mga ano po ito, mga deadly sin po ito, mga envy yan, inggit. Gluttony, yung kapakawan. Sloth, yung katamaran. Ito po yung panguli, yung wrath o galit. Kaya ito po ang napili kong pamagat na ay tatalakayin ngayon na yung galit o wrath o anger. Alam naman po natin na lahat po tayo nakakaranas nito at minsan nagagawa natin lalo sa ating pagka wala pong taong di marunong magalit. Bago ko po umpisahan to, may ano lang po ako. Alam niyo po ba ang Diyos nagagalit din? Alam niyo lang po kung paano niya ito sinasagawa at paano siya nagpaparamdam. Ayon po sa turo ng Biblia, tinuturuan po tayo ng Biblia para ito pong galit na ito, paano natin makontrol at paano natin maiwasan. Kahit po sa science, sa science, o yung science, sabi nila kasi science at saka Bible, magkalaban daw po yun, pero hindi po. Parehas po sila ng pananaw sa galit. Bago po umpisa ng ang galit, kaya ko muna yung bakit nagagalit ang Panginoon. Ito po. Alam niyo po ba ang galit ng Panginoon? O dahil ang kasamaan po kasi ng tao. Alam niyo po ang kasamaan ng tao. Kasamaan po kasi ng tao, sobra-sobra na eh. Alam niyo po yun sa social media, yung mga anak, pinapatay yung bata nung sa Tacloban, yung mga batang maliit pa lang, kaya nang pumatay. Kaya po ang Panginoon po, nagpaparandam siya eh. Ito po yung manifesto niya, paano po siya nagpaparandam. Alam niyo po ba na may mababasa sa Biblia na ang Diyos ay nagagalit din? Kaya sige po natin, hindi lang po tayo marunong magalit, kahit siya rin po, marunong din po siya magalit. And ito po yung kung paano niya pinapakita ang kanyang galit. Ito po sabi niya. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Kasi po, ano po ba ginagawa ng tao? Araw-araw. Puro kasama ng nasa isip. Mga waldapan, patayan. Kaya hindi lang po mga ordinaryong kasamaan ang nangyayari ngayon. Puro hindi na anak mo, i-re-rape mo, hindi na normal na tao yun. Ito po ang paano po niya pinapakita yung galit niya. Ganun dito po. Nabaltahin po yung sa Mindanao o kaya yung sa Venezuela. So, sobrang galit po niya. Nag-earthquake na ngayon, tapos 10 minutes lang na earthquake na naman. Pero sabi mo rin sa home, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman na pagka nililiting niya sa kanyang pagkagalit, galit po siya eh. Galit po siya na siyang umuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang maligid nito ay nangangilayan kahit po kahit yung ateista pagka naramdaman to, sabi niya walang Diyos pero napapapalawag siya, Diyos ko. Sabi niya, ligtas mo kami, pero sabi niya, ateista siya. Hindi lang po yung
Hindi lang po yung paglindo lang pinapalasap niya, ito rin po. Ito rin po. Yung kasunod po ng lindol. Nang magkali na uga at nayanig ang lupa, ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nagkilos at nauga. Kapag siya'y mapuot, talagang galit na galit po siya. Ito po pong isang pinapakita niya kung paano rin po siya nagagalit. Naalala niyo po yung Yolanda, yung tidal wave. Maraming pong namatay doon. Tignan niyo po kung paano niya pinapagisa yung galit niya. Na siyang gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumakata ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag sa dagat. Binubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Nangyari po yan sa Yolanda. Maraming pong taong namatay siya. Ito rin po, yung sa Jeremiah. Ganito sabi ng Panginoon ng Obo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo'y babangon mula sa kahuling bahagi ng lupa. Yan po, pinapagita rin yan. Ipaparandam din po siya dyan. Maraming, tingnan nyo sa Amerika, yung buong kahit isang state, talagang kaya yung pinapalubog niya dahil lang sa mga bagyo. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na Yahweh magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila hindi tataguyan o dadamputin man o hindi libing man. Sila magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Kailangan mo po, kalansay na kayo. Wala na. Bakit ang tao ay may galit at ano yung epekto nito sa mga tao? Ito po sabi ng Biblia ng siyensya. Bago po umpisan, ang galit po kasi, minsan, yung galit natin, minsan, may king yan, minsan naman, meron talagang binubugso kagad. Meron naman, tahimik lang, pero galit na pala. Kaya ito po ang meaning ng galit. Ito ay isang matinding emotion, pagkagalit na. O damdaming pagkasuklam, isa naman, yung pagkabigo, pagka nabibigo, nagagalit na kagad. O anang hindi pagkasunduan sa isang tao, o sitwasyon, o ng pangyayari. Nagpunta ako kasi, madaling nga yan yung pitik lang, galit kagad. May dalawang uri po kasi na galit ay ito ba yung yung isang meaning na. Ito ay likas na tugon ng tao kapag naramdaman niyang siya ay naapi, gabyado, o nasaktan, nalinlang, o kapag hindi nasunod ng kanyang mga gustuhan at inaasahan. Ayan, parati. Yung galit yan, hindi matatago. Ito po yung dalawang aspeto ng galit. Meron po psychological, yung kaisipan. Meron naman po isa, yung physical. Ano pong epekto nito sa ating mga kaisipan pagka galit ang isang tao? Psychological po, ano po? Ano po ang epekto natin? Yung isang defense mechanism. Yung pagtatanggol sa sarili, yung hindi mo, alam mo, hindi mo maano yung gusto mo, yung ikaw na lang, pero pagka hindi mo na nasunod ang siyempre may galit ka nang nakatagot yan. Ano po yung defense mechanism na yan? Meron po yung denial. Ano yung denial? Ito ay tumutukoy sa hindi namamalayang paraan ng isip ko para protektahan ng isang tao. Ito po yung denial o pagtanggi. Madalas itong nangyayari dahil ayaw ng tao sa kanyang sarili na niyawa sa iba. Alam niyo po yung sabi nga, hindi naman ako galit. Deep inside. Pwede lang suntukin ka. Suntukin ka. Meron naman po yung ibang yung displacement.
Ah, pag lalabas ng galit, yun po, yung talagang sasabihin niya, pagka talagang galit siya, yung minsan naman, pinapasa naman yung galit sa iba. Kaya pagka nasa trabaho, napagalitan ka, pag-uwi mo, yung pamilya naman, silang babalikan mo. Eh kasi hindi naman pwede pagalitan ng boss eh. Pagka pinagalitan ng boss, nasisanti ka. Yan po ang epekto ng psychological sa tao. Eh, yung sa ano naman po, sa physical, pagka nagagalit ng tao, ano naman po ang epekto nito? Ito po, sigurado. Kapag nagagalit ang isang tao, nagkakaroon ng reaksyon ng katawan dahil tumataas yung hormone tulad na yung adrenaline, yung adrenaline natin, yung pagbilis ng tibok ng puso at pagtaas ng presyon ng dugo. High blood ka agad. High blood ka na naman. Ano pa yung pangalawa? Pagkagalit na galit ka na yung ngipin mo, ang giligit na ako sa sobrang galit mo, yung boses mo, hindi na, talagang sigaw na hindi, kahit hanggang kanto, dinig. Ito ba yung isa? Pamumula ng mukha at paninigas ng kalamnan, yung giligit pagka nang gigigil na, wala na lang, pumatay na ng tao eh. Yan po ang epekto ng mga galit sa ating katawan. Meron din po iba-ibang, yan po sabi dito sa Proverbs 22, sabi niya, kaya dapat po ang galit. Ang galit po natin para, sabi niya dito sa Proverbs, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Kasi parati po tayong galit. Ano po mangyayari sa atin? Kakasigit po tayo. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Yung po mangyayari sa atin. Pag parating galit, ano pong makukuha natin dito? Sakit lang po. Stress. Meron naman po ibang ano dito. May iba't uri ng galit o may level po kasi ng galit. Ano po yung level ng galit? Yung inis, yung ano po yung naiinis ka, yung baga mild lang yung galit mo. Yung ano yan. Okay lang ako, wala naman na. Pero pag talikod mo, plastic. Meron po yung level na ito po, yung buot, yung suklam ka, yung pinakamatinding antas ng galit kung saan maaari nang mawalan ng kontrol ang isang tao. Nakita niyo po yung bata, kaya nang pumatay kahit kung wala lang pong ano yan, ano pong mararating nila, wala. Sayang naman po sila. Hindi lang maiwasan. Ano po yung isa, yung kim na galit, kasi galit na hindi nailalabas sa sama ng loob. Particular sa tao, yung kung nakatago nating galit, dapat po yan, ilalabas na natin. Kasi pag kinimkim mo yan, may stroke ka ba? Yun lang, ayun po. Kaya dapat ang sarili po natin, alam natin paano kontrolin ng galit. Ano naman po sabi ng, ano naman paalala ng Biblia tungkol dito sa galit. Marami pong nababanggit sa Biblia kung ano po ito, paano natin gagampanan o iwasan din. Dalawang klase po yung galit sa Biblia. May makalupang galit, pang dito lang. Meron naman pong matuwid na galit. Depende po yan sa amin. Sabi niya. Dito po. Kanya. Huwag gumatong ang kasalanan sa galit. Dito po hindi automatic po ang kasalanan ng makaramdam ng galit. Ngunit, kapanganib
paano ito ipahayag o kung paano ito katagal. Sabihin ko, pagka nagalit po tayo, huwag na po natin itanim. Ano yung pasabi ng Biblia? Dito po. Verso Ephesians 4:26. Kayo yung mga galit at huwag kayong magkasala. Pwede po ba yan? Magagalit ka pero hindi ka. Pero kaya po yan kasi hindi na sasabihin ng Biblia kung hindi natin magawa yan. Kaya sabi niya, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Huwag na pong patagalit. Galit po tayo sa isang tao. Patawarin na po natin siya. O kung tayo pong nagkasala sa kanya, siya pong patawarin na. At tayo pong humingi ng tawad sa kanya. Ganun yung vice versa. Sabi niya, sa 27, bibigyan daan man ang Diablo. Kasi po, ang Diablo, hindi po yung gagawin ang ano natin, yung Diablo pagka tinulak tayo, sabi niya, sige magalit ka nga doon, hindi naman nun yan. Wala namang kwentang tao yan. Ako kasi yung Diablo, ano yan eh, siyang gumagawa ng paraan kung paano tayo magalit sa isang tao. Kaya, Huwag mong bigyan daan. Kung hindi ko makasabi. ito po yung pangalawa. Pinupuri ng Biblia ang taong nagtitimpi at nag-isip bago mag-react. Alam mo po yung alam niyo po yung kung nasa traffic po tayo. Diyan, mainit ang ulo eh. Kaya pagka-traffic, serious pa rin ko lang. Ang gawin po natin, ito sabi niya. Ito sa Santiago 1:19-20. Nalalaman ninyo, mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pagkikinig. Pakinggan mo, si Sandy, pagka may ano kasi, bago ka magalit, hindi pa muna pinapakinggan yung galit niya eh. Sabi niya, magmaliksi sa pagkikinig, magmakubad sa pananalita, magmakubad sa pagkagalit. Hindi po nga nalalaman ng sitwasyon, galit na agad. Kaya paalala ng Pastor Santiago, sabi niya, magmakubad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Wala pong katuwiran yung puro galit ka kagad. Wala naman. Dapat cool lang po. Dito naman po saan. Ito pa po yung isang sa Kawikaan 14:29, sabi niya, siyang mahubad sa pagkagalit ay may dakilang pag-unawa. Ngunit siyang madaling magalit, nagbubuni ng kamamahan. Ano lang po pala, pagkagalit tayo, kabubuan lang po pala yun. Ito po yung pangatlong epekto ng, ano ba, yung malumanay na pananalita. Hindi yung galit kagad. Dapat, makinig muna sa mga gaya. Madalas na lumalala ang galit dahil sa mga masasakit na salita yan. Wala pa nga ibibigkas mo na kagad yun. Alam niyo po pagka nagsalita tayong masama sa isang tao, yan po, tumatanong na po yun kahit nag-sorry ka na. Hindi na yan mawawala sa kanya, parang sinulat na sa puso niya yan. Tatandaan niya yan. Kaya ang payo ay mahina ang sagot lang po. Ito ang sabi niya sa Kawikaan 15:1. Ang malubanay na sagot, nakakapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay umihila ng galit. Kasi iba pong lulwala po kayo rin tao eh. Ito po, kung alam mo yung isang tao eh, hindi natin matimbang kung ano yung nararamdaman niya o minsan galit ka kagad eh, wala naman pala siyang ginawa eh. Minsan ikaw kung mapapahiya. Kaya ang payo po sa malubahin na sagot ay nakakapawi ng galit ng power po. Dito rin po sa number 4.
mag-ingat sa mga nagbabalita ng ng maling impormasyon. Alam niyo po ba ito kung ano yung mga chismoso? Yung, Chismoso. alam niyo po ba yung pagka may sinabi ka sa iba tapos sasabihin sa kabila. Eh, kung galit ka sa kabila tapos sinabi mo sa kunento mo na galit ka sa kanya. Eh kagad tumama sabi, imbes na magiging cool lang siya. Lalong Kaya po kahit na kaibigan mo yun, ano na po sabi ng Biblia dito? Sabi niya sa Proverbs 16:28, ang magdarayang tao nagkakalap ng pagtatalo. Nag-uusap ko yun sa kanila eh. At ang magpahatid dumapit, nag-iwalay ng magkaibigang matalik. Kahit na best friend pa yan. Ito po yung pagka yung dalawang magkaibigan, pagka nasa yan, mag-aanda yung best friend mo, tapos yung anda mo hindi masarap. Sasabihin ng ano, hindi na masarap yung luto mo, kaya daw yan mararamdaman mo eh. Talagang, kaya sabi niya, kahit magkaibigan matalik, nag-iwalay dahil lang sa mga maling informasyon. Di ba? Ito naman po, yung kaya sabi po ng Biblia dito kung tayo po'y galit na sa isang tao, huwag na po na tayong gumanti. Paubaya sa Diyos ang pangiganti. Ano po sabi na dito? Sa Roma 12:19. Huwag kayong mga gigantian, mga iniibig. Kundi bigyan niyo ang daan ng galit ng Diyos, sapagkat nasa sulat, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung kaya po nating huwag na lang pumipo. Kaya lang, pagkagalit pong tao, hindi naman po natin masabing minsan na ano ng gusto ng damdamin na napapasagot tayo sa pagkagalit tayo. Ito po yung panganib ko. Sabi niya, huwag sumama sa mga magagaliting tao. Ano niyo po ano po ito yung kung may barkada po tayo, kaya kung nasa mga kabataan ngayon, ang dami mga pwede lang po ay alam natin magagalitin iwasan na lang natin kasi wala naman kung tayo mapapala sa mga yan. Ano mo sabi niya dito? Sa Kawikaan 24:25. Huwag kang magkaibigan sa taong magagalitin at sa mainiting tao ay huwag mong sasama. Baka matutukoan yung mga lakad at magtamo ng silo ng iyong kaluluwa sa iyong kaluluwa. Sabi ko dito rin po sa Kawikaan 29:22. Ang taong magigalitin ay umila ng kaalitan at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Yan po, yung mga mainiting tao, wala pong ano dyan. Parati pong ano yan, pagka mainit ang kasama mo yan, madadami lang po tayo. Kaya sa inyo, iwasan na lang po yung mga tao mainiting ang ulo. Ito po sa ilang panguli po Kaya sabi dito sa hindi ko nasunod. Ang galit ay isang normal at likas ang emosyon. Hindi ang galit. Kaya sabi niya, sabi niya dito sa mensahe niya dito sa kaya pag kagalit po tayo, huwag pabigla-bigla sa galit. Mag-isip muna bago mag-react. Kung may kinikintong ng galit sa puso, dapat pakawalan na po natin yan kasi pagka yan, hinipon po natin, wala po tayong magpapala dyan, kakasalit lang po tayo. Kaya yung kung buhay natin, maiksi lang, huwag na natin katana mo mag-stick kay mo kasi enakon mo nakaka-extend, di po nakaka-extend ng buhay ang galit. Alam niyo po yan, yung paiksihin lang ang buhay niyo yan pagka
puro galit ang mundo natin. Kaya sabi niya po rito sa Ecclesiastes, hindi po sinasagot ka. Sabi niya, kung may galit tayo sa isang tao, kung kaya po natin magpatawad na po tayo dito sa Ecclesiastes 7:9. Huwag kang magmamadali sa iyong pagkagalit. Kasi pagkainipon po natin, pagka galit po kagad, wala pong mangyayari dyan. Kaya sabi niya, sabi po niya dito sabi niya po ang mensahe ng Biblia ang lahat ng kapahitan at kagalitan at pagkakalit at kadaldalan at paglilibak ay mga lisnawa sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. Ay po dapat ang puso po natin linisin po natin sa mga bagay na to kasi wala pong mangyayari sa katawan natin hindi po nakakapagpalakas ng katawan niya. Kaya sabi po dito sa kung gusto po natin na ang ating puso at huwag na tayong para magkasala, ito lang pong dapat gawin natin. Sabi niya, tumawag lang po tayo sa kanya, sabi niya. Ang salita mo yaging iingatan sa aking puso at huwag akong magkasala laban sa iyo. Kasi po, ang ating puso dapat parating malinis at para din na magkasala sa Panginoon. Ito po ang tandaan natin. Hanggang dito na lang po. Salita mo yaging iingatan. Ayan po. Hanggang dito na lang po. Sana po itong mensahe ko ito tumalima po sa ating mga puso para magamit natin sa araw-araw ating pamumuhay. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. O nga naman, pag magagalito ka, may stress ka, may depress ka, tapos ang ending, may maganda. So bilang pa muli pong himnaryo dito po sa 446, praise the O God. We praise thee, O God, for the Son of thy love. Ready? Sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thank the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for thy spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our light. Hallelujah, thank the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, thank the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank the glory. Revive us again. All glory and praise to the God of all grace, who has brought us and sought us and guided our ways. Hallelujah, thank the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank the glory. Revive us again. Revive us again. Fill each heart with thy love. May its souls be rekindled with fire from above. Hallelujah.
banal, Diyos sa may payasan lang. Salamat. Isang pagkakali ng ninyo. Pagkakas. Salamat po. Pagkalutyan, gracias, manipasa, protection. Lamas sa Panginoon. Pagkamulinig pa. Niyayari mo. Niyayari mo ang kapaligiran. Niyayari mo ang sasper. Kung sa libutan. Pasalamatan mo. Hindi lang mo yung pagkakapan. Nasa pagkira. Pagkuli. Pamanan. Salamat. Siguro pasalamatan mo. Hindi ka man yung pagkalutyan niya ang kaurasan ninyo. Sana kamayanan ko ng mga katinyo. Kaya kami puso ay si ang mahal kami ng pagpapayapan. Para salamat na kanyang muna. Ay kapatid ni Amit mo. At hindi mo sana ng kabayanan at lumay. Salamat. Kaurasan ninyo pa. Lalo ang pinagay ang mga financial, kaya spiritual. Sana kabayanan mo ang bayan. Ganyan mo naman pa. Pag daranas na lumagkasin, paramdaman mo siya. Sana patuloy mo kung saan kaya ay pahinga mo. Hindi na mo pakayapan mo rin pa. Hindi na mo pangalayan mo. Sasangway mo. Para kita mo sila. Kung yung darat na yun, sana kabayaran mo. Kaya lang kabayaran mo lang. Para doon na. Iwag yung kaya mo pamilya. Salamat. Ikaw yung kaya mo kaya kami ang gano'n ng iwan. Sana pa mo rin kami yung susunod na. Salamat. Tawaran na ng nagawa ng pag-asawa at pag-asawa. Sana po, tawaran. Kaya may pasamantang pag-awan. Ito na sana. Kaya po na buhay nasa ko na rin ang pamilya. Kaya sa lahat. Kung baka salamat, hindi niya gana-gana kaya doon salamat. Kaya buhay pa. Kaya pagkakayaran. Pamilya tayo po. Pagligtas. Amen. Salamat po sa Panginoon. Namadalan po tayo sa aming kapulan. Susunod po na magsasalita, Brad, si Brother Gian. Kasi yung father and son-in-law po, si Brother Bernard sa si Brother Gian po, bibigay ng mensahe at sa pag-aaral. Nung Thursday po, meron tayong kapatid na nakasya lang po si Brother Bobo, pero sabi niya baka next Sunday siya. So, kung may kilala po kayo na kapatid po natin na minsan hindi nakakasamba, sabihin niyo po sa amin para mapasyalan namin. Yung iba kasi minsan naiiya na lang eh. Naiiya. So, sabi ko, ano kaiiyan na sila mahihiyan na. So, yun. Good news yung pag-usap namin ni Brother Buboy. Kilala niyo po po siya? Hindi siya. Oo, yan. Yun po yun, mga Brother Paras. Kilala po yan. Pinsan nila. Masaya po siya nung nakausap po siya. Yun nga. Siya nga may sabi, o nga brad, pag tumatanda na, talagang dapat lumapit na tayo. Oo, so, nga eh. So, ganda. So, talagang ang Diyos, gumagawa ng mga paraan. No? So, nung papunta ako ng Angeles eh, nakita ko doon sa daan, si Brother Bubu. So, binabahan ko siya. Nag-usap namin. Hindi matagal din yung usapan namin. So, nangako siya. Kabalik. Hindi lang, sabi niya, nahiya ko brad. Kung kanino ka mahiya. Mahiya ka kay Jesus. Mahiya sa atin. So, kung meron pa po kayo kakilala, na ano po, sabihin nyo lang po para makasama natin. Yung iba kasi parang ano eh,
yun nga, no? Parang nagkahiyaan na lang. Pero alam naman po natin, hindi naman tayo. At meron lang po akong isi-share, no? Wala naman tayong balitaan pa, no? So, meron po kayong babalita. Alam niyo po ba yung ano? Parang ano lang to, public service. Sino po yung nakakalam doon sa yakap? Alam niyo po ba yung yakap? Yan, yung sa PhilHealth, no? Kung sino po yung wala pa, alam mo naman, may cellphone lahat kayo, di ba? Yung egov.ph po, i-download nyo yun, then mag-register kayo doon, tapos pipili kayo ng hospital o health provider, no? Yung dito nakatira, ang daming pagpipilian niya, yung health center, JBL, Green City, Calcutta. So, pipili na lang kayo. Ako, pinili ko Green City. Libre po kasi lahat ng mga yung laboratory. Tapos may budget siya na 1,500 per month sa mga gamot. Basta nireseta ng doktor doon sa kung saan nyo pinili yung hospital nyo, bawa sa center, ibibigay niya yun. Or 20,000 nata per year ang budget. So, kung mayroon kayong maintenance, punta lang kayo sa doktor kung saan yung pinili, bawa, Calcutta, Green City. Tapos pag nireseta niya yun, makukuha nyo na yun every month. Ang budget niya is 1,500 per month or 20,000 a year. Ang mga gamot na binibigay, yung mga sikat, ano ba yan? Torvastatin, rosuvastatin, metformin, losartan, so yung mga gano'n, no? Tapos yung lahat sa pulmonar, yung sa TB, no? Yung sa pulmonary tapos nila doon. So ang dami. Tapos yung mga laboratory, sa dugo, mayroon din silang ultrasound. So libre. Kung pinili nyo, Green City gagawin. Tapos kung pinili nyo, Calcutta. Pero may pinakamalapit na yakap center dito. Alam niyo po ba yung Nathaniel's? Nakakaroon sa Nathaniel's. Yung sa likod ng Nathaniel's, doon sa may parking niya, may bagong tayong yakap center doon. Ganda, bago. So pwede po kayo pumunta. Pero ang importante, mag-register po na kayo doon sa egov.ph. Alam niyo po nandun, pag nag-register kayo doon, makikita nyo yung vaccine record nyo. Yung vaccination, yung nung sa COVID, nandun yun. Oo, tapos, kung may driver's license ka, makikita mo ron lahat ng record. Ako po, na-renew ko yung NBI clearance ko doon. Pwede na, ang ganda niya. So, pwede, pati driver's license, nandun din. Makikita nyo. Nagtaka nga pa bakit nakuha lang yung data ko. Nandun na. So, egov.ph lang po yun. Yeah. Sayang, yung mga laboratory sa dugo, di ba? Yung A1C, BS. Oo, basta pinipigil na gobyerno. Ito po wala pong pinipili ito. Mayaman, mahirap, no? Basta nasa legal needs, tinatanggap mo doon. Walang pinipili. Hindi tatanong ng indigent ka o ano ka. Lahat po. Tapos, buong ano po ito, buong bansa. Kasi yung record, nagkikita na yung record eh. Ako nagtaka nga ako yung vaccine ko, yung, di ba may first dose, second dose, tapos booster 1, booster 2. Nandun yan eh. Yung booster 3 ko sa US eh. Pero libre lahat po. Lalo na yung mga gamot, yung mga maintenance. Saka yung laboratory, yung HbA1c, di ba, mga ano? Tapos yung FBS, tapos yung mga lipid profile. So, kaya pong ibigay nila yun. Sayang, no? Binibigay ng mga, ano yung programa ng PhilHealth? So, pag kapunta nyo ng egov, mag-register kayo doon sa PhilHealth. Tapos tuloy-tuloy na yun. Magtataka kayo, may record kayo doon. Pati MBA nyo nandun. Driver's license nyo nandun. Sabi nila, yung passport, makatupalo, sasama na nila. Isasama nila ron. Kasi sa passport, mahirap eh. Magpapa-schedule ka muna, di ba? So, sooner or later daw, sasama na yun. So, maganda po yun. Lalo na sa mga senior, yung mga nagbe-maintenance. Sayang po. Tapos, halimbawa, wala po yung gamot na nireseta sa inyo. Halimbawa, dito ka sa center, dito ka sa JBL, dito ka sa Green City. Yung doktor, susulat siya, pwede mo kunin sa lahat ng generic pharmacy
at sa lahat ng South Star Drug. Alam niyo po yung South Star Drug? Ito sa may tabi ng Makabali, meron. Sa Watson. Sa intersection, meron. Sa Maligaya, meron. Dahil South Star Drug. So, yun lang po yung pinaka-public service natin. Sayang po, maganda yun. Ako, nakapag-apply na yun. Kuya Bok Kapangkay, Bible study. Yeah, yung po Bible study muli po, no? So, sana at least maka-attend po tayo, no? Kahit once a month lang, no? Magdala kayo ng kasama. Basta patuloy pa rin po yung Bible study natin, Wednesday, 6 p.m. Oh, kahit walang kasama, 6 p.m. onward po, no? Pilitin natin kahit maka-attend na kayo, kahit once minsan lang sa isang buwan, no? At least, para yung kung may mga tanong kayo na minsan duda, di ba? May mga duda-duda na kaya hindi naman duda, parang nalilito, no? Sa isang aral, sa isang verse, pwede po natin makapag-usapan yun. Every Wednesday po, 6 p.m. onward. So maraming salamat po, kung wala na po, at may God bless us all.